Magsisiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas sa inyong lahat. Salamat sa Diyos, tayo po ay nagkakatipon bilang isang pamayanan muli sa unang araw ng ating simbang gabi. Sa loob po ng 9 na araw, tayo po ay magsasama-sama, magpapasalamat sa Diyos, magpupuri sa Diyos at sa mahal na ina sa mga pagpapalang kanilang ibinigay sa atin. Pakibati ng inyong katabi, Merry Christmas. Sabihin sa kanya, salamat, nandito ka. Totoo nga naman po na kailangan natin igpasalamat. Kung wala po kayo dito, hindi nyo po makikita ang magandang dekorasyon ng ating simbahan. Hopefully po kanina, nung nagsimula tayo sa pagpapailaw ng ating mga ilaw sa loob ng ating simbahan, na-appreciate nyo. Bago pa lang noon, yung blue pa lang ang ilaw sa loob, iniisip ko na, ano kaya ang hitsura? Actually, hindi ko nakita yung loob nito bago ngayong umaga. Kagabi hindi ko sinilip para mayroong thrill sa pagninisa ko ngayon. So kanina inisip ko, ano kaya yung hitsura ng mga dekorasyon sa loob? Kaya nga nung pinailaw na ang loob ng simbahan, mapapawaw ka na lang. At hopefully, bawat isa sa atin na-appreciate natin yung pagpapailaw, yung ginawa na maikling liturhiya. Ang hindi po natin alam at hindi natin minsan napapansin na sa likod ng mga magagandang ilaw na yan, meron pong mga tao na nagpagod, nagpuyat ng ilang gabi para ikabit ang mga ilaw, ang mga dekorasyon. Siguro ang iba sa inyo, nakikita nyo sila na nandoon sa ating patio, nag-a-arrange ng Christmas tree. Ang iba siguro sa kanila, hinaabot pa ng hating gabi o di kaya ay madaling araw. Hindi natin sila nakikita, hindi natin sila minsan na-appreciate, at minsan natin sila napapasalamatan. Hindi ko na lang sila i-mention. Andito sila ngayon sa loob ng ating simbahan. Baka magalit pa sila sa akin pag sinabi ko pa. Si Juan Bautista, ganun din po ang naging role niya sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Siya po ang tagapaghanda ng dadaanan ng Mesiyas. At nung kanyang kapanahunan, na-appreciate naman siya ng mga tao. Panandalian nga lang. Yun ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyong binasa. Nakita nila si Juan, nakita nila at namangha sila actually. Sa dami ng mga tao na lumalapit sa kanya para magpabinyag, pinipilahan ng mga tao ang pagbibinyag na ginagawa niya sa Ilog Jordan, maraming mga tao ang namangha. At ang inisip nila, ito na siguro ang Mesiyas. Ang inisip nila, siguro ito na ang ating hinihintay na tagapagligtas. Naging panandalian lamang dahil pinatay si Juan. Pinugutan siya ng ulo. Yun nga lang ang mga tao, marami sa kanila ang inisip, siya na ang Mesiyas. Ito na ang tagapagligtas. At ang iba sa kanila na confuse. Ikaw na ba ang aming hinahanap? O maghahanap pa kami ng iba? Pero kung ating papansinin, ano ang ginawa ni Juan? Hindi niya inako ang spotlight. Hindi niya sinabi na, oo, ako na. Andito na kayong lahat, pareho na lang din binibinyagan ko kayo, ako na ang Mesiyas. Pwede sanang gawin ni Juan ang ganon. Pwede sana niyang sabihin na, ako na ang anak ng Diyos. Sumunod kayo sa akin. Pero hindi ginawa ni Juan ang ganon. Dahil para sa kanya, maliwanag. Maliwanag kung ano ang kanyang role. Maliwanag para sa kanya, saan ang kanyang lugar sa plano ng kaligtasan ng tao.
Maliwanag para sa kanya saan ang kanyang lugar sa plano ng pagliligtas ng Diyos sa mundo. Maliwanag para sa kanya, kaya hindi niya inagaw. Bagkus, itinuro pa niya, hindi ako. Isang napakalaking pagpapakumbaba ang sabihin na, oo, hindi ako. Hindi ako ang hinihintay ninyo, hindi ako ang may gawa niyan, hindi ako ang nagbigay niyan. Isang napakalaking pagpapakumbaba dahil kasama po sa ating kahinaan bilang tao na kapag may nag-a-appreciate sa atin, nakakataba ng puso. Humahaba ang ating buhok. Pag may mga taong nag-a-appreciate sa ating ginawa, may mga taong nag-a-appreciate sa ating sinabi, tumataas ang ating dignidad bilang tao. Kaya lang, kapag hindi naman talaga atin, huwag nating angkinin. Kapag hindi naman talaga galing sa atin, huwag nating sabihin, akin yan. Magpasalamat ka sa akin. Ganon ang ginawa ni Juan. Itinuro niya kung sino talaga ang totoong Mesiyas. Siya mismo ang nagsabi, hindi ako. Ang susunod sa akin, nitanggalin ang kaniyang sandalyas, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Ngayong Pasko, ngayong papalapit na Pasko, marami tayong mararanasan ng mga biyaya at kaloob ng Diyos. Maraming mga tao ang mag-a-appreciate sa atin. Maraming ang mga tao ang magpapasalamat sa atin. Maraming mga tao ang lalapit at sasabihin sa atin, salamat sa binigay mo. Maraming mga tao ang mararamdaman natin ang pagpapahalaga nila at pag-appreciate sa atin. Pero sana po, tulad ni Juan, matuto tayong magpakumbaba at sabihin sa ating sarili, Panginoon, salamat sa appreciation ng mga tao na ibinibigay sa akin, pero sana turuan mo ako na mag-appreciate sa tao o sa iyo na nagbigay ng lahat ng ito. Minsan po may nag-invite sa akin ng lunch doon sa isang, hindi naman siya mamahaling restaurant, pero I would say, disente at medyo may kamahalan yung presyo. Habang kumakain kami, sabi ko sa nag-invite sa akin, masarap po ang kanilang, I think, kare-kare, at meron din silang, I think lengua ata yun. Siya rin mismo na-appreciate din niya. Pareho pala kaming first time na kumain doon. Kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kapatid. First time din nilang kumain doon. Nakakatuwa yung kanyang ginawa. Pagkatapos namin kumain, habang kinukuha niya ang bill, humiram ng ballpen sa waiter at sa isang tissue paper, sumulat siya ng maliit na note. Sabi ko, anong sinusulat mo? Nagpasalamat sa chef. Pinasalamatan niya ang chef. First time ko makaraan. I mean, nakikita ko na sa mga pelikula na may ganon. Pero siya, sumulat ng note sa isang tissue paper, ipinabigay sa chef. Nung binigay ng waiter sa chef, lumabas mismo ang chef. Nagpasalamat din sa kanya. At bilang pasasalamat, merong cake. Sabi nung chef nila, yung main chef na, wait lang po, may ibibigay ako sa inyo. It's on the house. Nagbigay ng isang cake. Ganun pala ang style. Pag gusto mo ng libreng dessert, ganun po ang gawin ninyo. Nagbigay siya ng cake mula sa loob ng kanilang kitchen. At nakakatuwa, masarap ang cake. Doon ko nalaman na, gagawin ko rin yan. Susunod.
Ang hamon sa atin sa unang araw ng simbang gabi, matuto tayong pasalamatan ang tagapaghanda para ating mapahalagahan ang pinaghahandaan. Papaano natin papasalamatan ang mga tagapaghanda? Dito po sa atin, sa loob ng simbahan, ang nakikita ninyong mga parol at mga ilaw, kung kilala ninyo yung mga gumawa niyan, pasalamatan ninyo. Mamaya pagkatapos ng misa. Mamaya pagkatapos ng misa, meron pala tayong breakfast. Meron mamayang pakain. Kung kilala ninyo ang sponsor natin sa pakain, pasalamatan din ninyo. Mamaya meron pong kare-kare, merong joke lang po, wala. Pero meron po tayo mamaya. Meron po tayo mamaya. Sa ating personal na buhay, kapag binigyan tayo ng mga biyaya, pasalamatan din natin ang mga magbibigay sa atin. Ang ganda ng gift mo. Pasalamatan natin ang mga tagapaghanda. Sila ang nagbibigay ng kulay ng ating Pasko. Pero, hinahanda lamang nila ang ating full appreciation ng kabuuan ng Pasko. Dahil sana, sa kanilang pagbibigay, sa mga pailaw na ito, sa mga pagkain na ating tatanggapin, lahat ng ito, ang itinuturo, hindi ang tagapaghanda at tagapagbigay, kundi ang pinaghahandaan at pinatutunguhan ng selebrasyon natin. At sino ito? Ang ating Panginoong Hesus.